Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Magkukomento po muli sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat sa anumang sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Komentuhan na po natin agad mga tambay. Umpisahan natin. Ito po, naglabas po ng survey po ang Okta. Ang Okta Research Survey po mga tambay ay naglabas po sila na sinasabi po sa survey po nila, ang Pangulong Marcos daw po ay napakataas ng nakuhang trust rating saka satisfaction rating o yung nasisiyahan ng mga Pilipino at syempre po yung tiwala na ibinibigay po sa Pangulo ay napakataas daw po. 60% ang trust rating at ang satisfaction rating naman daw po niya ay 59%. Malalaman po natin sa balita mga tambay kung anong klaseng survey po ang ginawa po ng Okta mga tambay. At komentuhan po natin. Umpisahan na po natin. Ngayon, patuloy na tinatangkilik at pinagkakatiwalaan ng nakararaming Pilipino si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nananatiling mataas ang trust ratings ng Pangulo mula sa Ilocos Region na 92%, 87% sa Cordillera Administrative Region at 83% sa Cagayan Valley. Base din sa survey, nakakuha ng pinakamalakas na suporta ang Pangulo mula sa pinakamalawak na sektor ng lipunan ng Class E. Ipinapakita nito ang lalim ng kanyang koneksyon sa karaniwang mamamayan. Patuloy din kinikilala ang Pangulo bilang pinagkakatiwalaan leader pambansa kumpara sa iba pang matataas opisyal ng pamahalaan, kabilang ang Senate President at House Speaker. Patunay nila ito na mahinahong pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapaangat ng ekonomiya, mga programang kaunlaran, infrastruktura, agrikultura at teknolohiya. Matindi mga tambay, Ilocos Region, Cagayan Valley Region ang kinuhanan mo ng iyong trust rating at satisfaction rating, mga kababayan. Unbelievable. Tapos magpipresenta na po yun sa ating bansa. Nasasabi mo napakataas ang nakuha ng approval at trust rating o itong satisfaction rating ng Pangulo sa Cagayan, sa Ilocos Region at Cordillera. Unbelievable! Mga tambay, alamin po natin mga tambay, yung sinasabi po 60% trust rating at satisfaction rating ng Pangulo, yung mga nasisayahan at nagtitiwala mga tambay. Ano po ba yung sinasabi po ng nakuha raw po na napakataas na porsyento mga tambay? Ang kanya pong 60% mga tambay. Saan po yun? Yung sinasabi po na Ilocos mga tambay. Ito po mga tambay. Ang sinasabi po dito po sa sinasabi niya sa CAR, yung Cordillera Administrative Region o yung CAR na tinatawag, mga tambay, kinuhanan po ng survey ng Okta, ay meron po ditong estimate na population ay meron pong 1.7 million po ang CAR. Yan po ang estimate ditong yung estimate population itong figure itong 2025. Pagka po ginugel po ninyo mga tambay, pagka ginugel po natin, lalabas po ang CAR o ito tinatawag na Cordillera Administrative Region ay 1.77, almost 1.8 million po ang tao po diyan mga tambay, ang populasyon. At yung tinatawag naman po na Cagayan Valley, yung Cagayan Valley po na pinagkunan, ay meron po dito na estimate po na population po nila ay nasa 3.8 million mga tambay. At yung sinasabi naman po na Ilocos Region mga tambay, halos Ilocano po ito Ilocos Region po ay meron pong population estimate po na 5.3 million mga tambay. 5.3 million ang kinuhanan po ng survey na Okta mga tambay. Pag itinotal po natin ito, ay nasa 11 million population po yung sinasabi pong CAR, Cagayan Valley at ang Ilocos Region mga tambay.
Makatindi. Pero, Ilocano po ito halos mga Ilocano. Pero, pagka naman sinama mo ang survey o nag-survey naman po ang Vice President o mga Duterte sa Mindanao, gaano po kalaki ang population naman po ng Mindanao? Dahil Mindanao pa lang po yan, dahil karamihan po salita dyan Bisaya. Ang Mindanao po ay meron pong ang estimate po ng hanapin po natin ang Mindanao. Ang estimate po ng population po ng Mindanao, i-type po natin ang ito po ang Mindanao. Yan, dito po hanapin natin. Ayan po. Ang Mindanao po, ang estimate po population ng Mindanao, mga kababayan, ay 27 million. Mindanao, mga kababayan, pagka sinearch mo po sa Google. 27 million po, Mindanao pa lang, mga tambay. Dyan po olats po dyan, talo po. Talon-talo po, dihamak sa survey po sa Mindanao ang Pangulong Marcos, mga kababayan. 27 million, ikumpara mo sa tao na sinasabi po na sinervey po ng Okta. Doon po sila kumuha ng survey na napakataas po na nakuha na approval ang trust rating at yung itong nasisiyahan ng mga Ilocano sa pamumuno ng Pangulong Marcos, mga tambay. Ang tanong, nasisiyahan po ba ang mga taga Mindanao at taga Bisaya sa pamumuno po ng Pangulong Marcos? At ganoon din po yung tiwala. Nagtitiwala po ba ang mga taga Mindanao at taga Bisaya? Mga kabayan, at gano'n naman po kalaki ang populasyon po ng Bisaya, mga tambay, ang Bisaya region. Ang Bisaya region naman po ay nasa around, hindi po bababa ito ng 20 million po ang Bisaya region. Population 2025, nasa 20 plus million po Bisaya. Alam naman po natin ang Bisaya at ang Mindanao ay halos iisa po ang lingwahe, karamihan. Di ba? Yan po ay majority po niyan ay sa mga Duterte po boboto o tiwala, mga kababayan. Nag-survey po ang Okta, hindi po sa buong bansa. Sa mga Ilocano lang, mga kababayan. Sa mga Ilocano lang po nag-survey. Halos populasyon po ng Ilocano ang sinervey po ng Okta. Na ang population po doon sa sinervey po nila ay meron lang po around 11 million po. Ang population po ng Cagayan Valley at ito pong Cagayan Region, Ilocos Region, at ito pong sinasabi pong SACAR, itong Cordillera Administrative Region, mga tambay. Piriin nyo po yun. Tapos ngayon, kung mahina-hina ka po mag-isip, maniniwala ka. Kung ikaw ay hindi nag-iisip, maniniwala ka na yung sinervey ng Okta, paniniwalaan mo na ganun po kalakas ang Pangulong Marcos sa survey. Dahil nga po, ang bilis po yung itinaas. Iisipin mo dahil nung nag-survey po ang Pulse Asia at ang SWS nila, ay bagsak na bagsak po ang approval at trust rating po ng Pangulong Marcos. Nasa 25% na lang po ang approval at trust rating niya po sa mga sinervey po nung kumpanya, itong company ng Pulse Asia at ng SWS, mga tambay. Di po ba? At ang Vice President ay nasa 61% sa kanila. At ang tambaluslos na sinasabi ng Vice President ay 14%. Pero ngayon po, nung nag-survey po ang Okta Research, nasa 60%, mga tambay. Hindi pa nakuha. 60% po ang trust rating sa sinasabi po ng Okta na sinervey nila sa Ilocos Region, Cagayan Region, o di ba, sa Cagayan, at SACAR na sinasabi po, mga tambay, ay 60% ang trust rating at ang satisfaction ay 59%. Ibig sabihin, hindi mo pa na perfect. Ibig sabihin, sa karamihan pa pala ng mga sinervey na Okta dito po sa mga Ilocano, nating mga kabayan, sa mga Ilocano, karamihan po dyan Ilocano,
hindi mo pa na perfect, hindi mo pa nakuha 90%. Samantalang yan region mo na yan. Kababayan mo na yan, kalahi mo na halos. Yung mismong kababayan po ng Pangulong Marcos ay hindi pa po tumaas yung kanyang approval o itong kanyang trust rating at satisfaction rating. Dito sa sa Cagayan, sa Ilocos region, mga tambay, at sa Car region. Sa Cordillera, unbelievable. 60%. Samantalang halos mga Ilocano itong sinurvey. Hindi ka pa nakakuha man lang ng 80%. Hindi ba nakakahiya ito? Nakakabayan. Kalahi mo na. Kalahi mo na mga Ilocano. 60% lang nakuha mo trust rating at 59% lang ang nasisiyahan sa iyong satisfaction. Nakakahiya. Ilocano. Mga kababayan, dapat nga kung yan po ay kababayan mo na, kalahi na natin, kapwa na natin Ilocano. Di ba? Sana makakuha ka man lang na 90% dyan. At yung 10%, yun na lang yung sa iba. Dahil majority, sa'yo dapat yan. Sana punta yung 40%. Ibig sabihin, marami palang mga Ilocano ang hindi rin po nagugustuhan ng Pangulong Marcos. Dahil may natitira pang 40%. Doon sa hindi nasisiyahan yung kanyang sinasabing trust rating. Mga kabayan, napakalaki po ng 40%. At itong sinasabi po na satisfaction rating, mga tambay. Yung sinasabi po satisfaction rating na 59%. Ibig sabihin, marami rin po hindi nasisiyahan. Hindi po nasisiyahan, hindi sila masaya. Kasi yung nasisiyahan lang po, yung satisfaction ay 59%. Ibig sabihin, merong hindi nasisiyahan na mga Ilocano nating kababayan dito sa panunungkulan ng Pangulong Marcos. Meron pang natitira na 49%. O 51%. Tama. Nasa 41%. Di ba? 41% pa ang hindi nasisiyahan na mga kababayan natin, mga Ilocano. Mga tambay. Biruin mo po yun. Mag-survey naman po kayo, Okta. Mag-survey po kayo sa Bisaya. Kasi sinervey nyo po mga Ilocano Di ba? At sinabi nyo napakataas ng trust rating ng Pangulong Marcos sa mga Ilocano. At ang kanyang satisfaction na rating ay ganun kataas, 60 to 59. Di ba? Ilocano Ngayon, isurvey nyo rin po ang Pangulong Marcos sa Bisaya at Mindanao. Kasi Bisaya po yan Mga kabisaya po yan ni Vice President Sara Duterte. Diyan naman po kayo mag-survey, Okta. Tanungin nyo po ang mga kababayan natin Bisaya sa Mindanao at sa Bisaya region at sa Mindanao region. Majority po dyan ay Bisaya. Tingnan nyo po kung makakuha din ng mataas na trust rating at satisfaction rating ang Pangulong Marcos sa Bisaya at Mindanao. I-survey nyo rin po yung kalahi, yung kaisang dialect ng Vice President. Nakakahiya. Baluarte mo na, hindi ka pa nakakuha ng 80%. Baluarte mo na yan. Di ba? Pambihira naman. Baluarte mo na, 60% lang nakuha mo. Kung si Vice President ka, pagdating sa baluarte niya, hindi bumababa sa 80%. Ang bihira. Ang bihira. At alamin din po natin, yung syudad, yung probinsya po ng Ilocos Norte, mga tambay. Gaano po ba karami ang populasyon ng Ilocos Norte? Yung mismong bayan ng Pangulong Marcos. I-type po natin sa Google yung populasyon po ng Ilocos Norte. Ang estimate population ng Ilocos Norte ay wala pa pala 1 milyon.
Mga kababayan, ayan, pwede nyo po i-type sa Google para makita nyo yung population ng Ilocos Norte. Itong 2025, around 610,000 mga tambay, 890. 610,890. Wala pang 700,000 ang population ng Ilocos Norte. At tingnan naman po natin yung bayan, yung city, kung gaano karami naman po ang population, ang mga kababayan natin sa Davao City naman po. Tingnan naman po natin sa Davao City. Ayan, mga tambay, ang Davao City po, itong 2025, population po nila estimated to be around, ayan mga tambay. Yan, basahin ko na lang po sa Google po. Ay nasa 2,033,990. 2,000,000 mahigit mga tambay ang populasyon estimate ng Davao City. Samantalang yung probinsya ng Ilocos Norte ay wala pang 700,000 ang populasyon po ng mga Ilocano sa bayan, mismong bayan ng Pangulong Marcos at Senadora Amy Marcos. Wala pang 1,000,000. 600 plus lang. Hindi pa kumabila ng 700,000. Samantalang, ganyan, di ba? Ang gawin nyo po, Okta, dyan nyo po i-survey. Sige po. I-survey nyo po ang Vice President sa Ilocos Norte at ang Pangulong Marcos. I-survey nyo po ng Okta. Diyan po sa 700,000 na populasyon ng Ilocos Norte. Tapos i-survey nyo rin po, Okta, sa Davao City na meron pong population sila ron na hindi bababa sa 2 million. Tingnan po natin. Tingnan po ninyo kung gaano po kalaki at gaano po kaliit ang tiwala ng mga Pilipino. Yung tiwala ng Pangulong Marcos at tiwala rin ni Vice President sa mga Ilocano sa Ilocos Norte at yung tiwala naman po ng mga kababayan natin sa Mindanao, sa Davao City na salita naman po ay Bisaya. Tingnan po natin kung gaano po karami makukuha naman ni BBM doon at ni BP Sara sa Mindanao, sa Davao City. Yan po ay sinervey po nila. Karamihan po Ilocano at pinagmamalaki po ng balita ng PTV4 na napakataas po ng trust rating at satisfaction rating po. 60% at 59%. Pinagmalaki po yan, Talagang kung hindi mo pag-aaralan ang binabalita nila, talagang hahanga ka. Yung nakaraang survey, sadsad ng 25%, tapos ngayon biglang 60%. Kung hindi mo iintindihin ang survey nila, amazing! Magugulat ka, biglang taas. Di mo ba? Pero, kung iintindihin mo naman yung survey, nag-survey lang po sa mga Ilocano. Sa norte, sa north. Karamihan po yung north ang sinervey. Hindi naman po buong Luzon. Kung sinervey man lang niya, buong Luzon. Hindi lang po mga Ilocano. Diyan po, malalaman po natin kung gaano po kalaki makukuha niya sa buong Luzon. Malaki po ang Luzon at napakarami po diyan. Napakarami pong tao sa Luzon. Ito po, tingnan po natin sa Google. Ang 2025 population of Luzon ay estimate to be around 64 million, mga tamay. 64 million pa ang lumabas sa Google. Ang population po ng Luzon, mga katambay. Biruin niyo po yon. Ang sinervey lang po, ang population po na sinervey po nila ay 11 million lang, mga kabayan. Sana, 11 million, ibig sabihin, hindi pa nasa-survey sa Luzon yung mahigit po, yung mahigit 40 million. 40, yung nasa 43 million. Tama po ba? No. 50 million ang hindi po na-survey pala. Nasa 53 million ang hindi na-survey sa Luzon. Kasi ang kinuhanan lang po ng survey ay 11 million. Yung nabanggit po natin sa CAR
at Cagayan at ang Ilocos Region, mga tambay. Biruin niyo po yun. Ang laki pa ng ise-survey mo. Nasa 50 plus. At napakalaki at napakarami pong tao sa Luzon. Hindi bababa sa 64 million. Samantalang sa Bisaya ay ang Bisaya po ay ang Mindanao po ay 27 million di ba? At ang Bisaya nasa 20 plus million. Alam naman po natin sa Luzon ay hindi po nakakasiguro dyan ang Pangulong Marcos na makukuha niya ang 60% na trust at satisfaction rating sa Luzon, mga kabayan. Hindi naman po bobo tanga ang mga Pilipino, mga kabayan. At syempre po, ang voters po natin, ang estimate po na botante po natin na totally kasama lahat-lahat na po ito. Ang mga nakapag-registered po na 2025 ay nasa around 68 million, mga tambay, ang ating mga voters, ang mga botante po natin ayon po sa Google, mga tambay, 2025. Mga kabayan, tingnan nyo po yun. Napakarami po pala natin botante. Ang boboto po ay nasa around 68 million. 68.5 million almost, mga tambay. Ibang klase, no? Nakita nyo po ang mga ginagawa ng survey. Kung ang titingnan mo lang po yung highlights, pagka tiningnan mo lang po ang highlights ng survey, ay hahangaan mo talaga, mga kabayan. Hahangaan mo ang survey na Okta na talagang kabibiliban mo na ang isang Pangulong Marcos ay ayon sa kanilang balita ay pinagkakatiwalaan na ng mga Pilipino. Pinagkakatiwalaan na raw po. Di ba? Yung approve daw po. Mga tambay, yung sinasabing trust, tiwala ng mga Pilipino ay 60%. Pagka po ang highlights lang po ng balita ang tiningnan po natin. At hindi po natin tiningnan ang buod. Hindi po natin tiningnan pangkalahatan ng balita nila. At siyempre, yung mga nasisiyahan, yung satisfaction, ay 59%, mga tambay. Yung pagka tiningnan mo yung balita, parang yung pinipresenta nila ay pangkalahatan na po ng buong Pilipinas na sinasabi po yata nila di umano sa atin na itong kanilang ginawa ng Okta ay buong Pilipinas at buong Pilipino na ang nagtitiwala at sinasabing yung nagbigay tayo ng magandang approval o trust rating, tiwala sa kanya. Unbelievable. Pero halos mga Ilocano lang, mga kabayan. Sana mag-survey din po. Mag-survey din po sana, mga tambay. Mag-survey din po sila. At i-survey din po sana ng Okta ang Vice President. I-survey niyo po ang Vice President Okta sa Mindanao at Bisaya. Ay, nako. Tingnan po natin kung gaano kalaki po ang survey naman makukuha ng isang Vice President sa Bisaya at Mindanao. Kasi iisang lengguwahe lang po yan Hindi naman po katulad ng Luzon. Hindi naman po ang Luzon ay lahat po ay Ilocano. Hindi po. Yung Ilocano po na sinasabi ron ay nasa around 11 million something. Magkakasama na po lahat yon. Pero yung natitira po na populasyon na hindi bababa pa sa 50 plus million, hindi po lahat Ilocano yon. Mga kabayan, nahandun yung mga may Kapampangan, may mga Tagalog, di ba? Ano pa, yung mga taga about sa South, di ba? Mga Bicol, iba po salita dyan, di ba? At yung mga katutubo po natin, may mga ibang salita rin. Kaya po, hindi po makukuha lahat ng Pangulong Marcos yung sinasabing napakataas na trust rating at satisfaction rating dyan sa Luzon. At karamihan din po sa Luzon ay meron din po tayong mga kababayang Bisaya sa Luzon. Napakarami rin pong porsyento na galing po sa Bisaya at Mindanao na nag-for good na, nanirahan na sa Luzon. Kaya po,
mga kababayan. Kaya mga kababayan, malabo po sa sabaw ng puset yung ipipresenta mo sa taong bayan, yung ipakikita mo lang sa taong bayan ng sinervey mo ay itong Cagayan, itong Ilocos, at itong Cordillera. Tapos ipipresenta mo sa Pilipino na magtitiwala ng mga Pilipino sa sinervey mo na damay na pati ang Luzon, Visaya, Mindanao doon sa sinervey mo na mga Ilocano na tiwalang-tiwala at nasisiyahan sa panunungkulan. Unbelievable. Ano kaya ito, pantakip? Pantakip kasi ito sa lahat ng issue. Itong survey po na ginawa nila sa Ilocos Region, sa Cagayan, sa Cordillera. Pantakip po ba ito sa mga kapalpakan, sa mga issue na isang damukal na korupsyon, at sa issue na sobra-sobra na pamumulitika? At dito po sa sinasabi ng mismong kapatid ng Pangulong Marcos na politically motivated ang ginawa sa dating Pangulong Duterte at napakaraming nilabag na batas ang administrasyon po ng kanyang kapatid, ng kanyang ading. Ito po ba yung mga pantakip? Pantakip po ba ito sa issue ng polboron, korupsyon, pamumulitika, at lalong-lalo na po yung 2025 national budget, di ba? At yung PhilHealth, Ginto, Maharlika Investment Fund, ganun po ba? PDIC, GSIS, flood control, yan po ba ang pantakip na napakataas ng trust rating at satisfaction rating? Unbelievable. Hindi na po tanga, bobo at gago ang mga Pilipino ngayon. Magse-survey ka lang ng mga Ilocano, bihira. Sana maging fair din po, maging patas po rin sana ang Okta. I-survey nyo rin po ang mga Bisaya. I-survey rin nyo po ang mga Tagalog. Diba? I-survey nyo po. Kasi sinesurvey nyo ang mga Ilocano eh. Di survey nyo rin po ang mga Tagalog. Diba? Mga Tagalog, yung mga taga Bicol. Di ba? I-survey nyo rin po. At i-survey nyo po ang mga Bisaya. Di ba? Para malaman po natin kung talaga ang Pangulong Marcos ay pare-parehas po ng approval at trust rating. Dahil po ang Pangulong Marcos ay hindi lang po Pangulo ng mga Ilocano. Pangulo rin po siya ng mga Tagalog. Pangulo rin po siya ng mga Bisaya. Di po ba? Dapat, lahat, pangkalahatan. Di ba? Ang survey, pati mga katutubo natin, i-survey din. Pati ang mga OFW, i-survey din. Di ba? Para maganda at makatotohanan ng approval at trust rating. Di po ba? Ngayon, sinisingle out nyo lang po ang survey. Sinisingle out nyo lang eh. Di ba? Nakasingle lang sa side ng mga Ilocano. Di ba? Ngayon, hinahamon po natin ang survey company, lalong-lalo po itong Okta Research Survey. I-survey nyo rin po ang mga Bisaya at Vice President po ang gamitin nyo. Si Vice President naman po ang i-survey nyo sa mga Bisaya. Di ba? Kasi sinervey nyo po sa mga Ilocano eh. Di survey nyo rin ang Vice President kung gaano naman kalaki ang kanyang approval at trust rating sa mga Bisaya. Di ba? Kasi inunahan nyo na ng mga Ilocano eh. Mas marami ang Bisaya. Mas marami. Ikumpara mo sa Ilocano, mas marami pala ang Bisaya. Di ba? Kasi yung sinasabi po na mga karamihan po yung Ilocano, mga 11 million yung probinsya, mga Ilocano. Yung Bisaya, mga tambay, 27 million na halos ang Bisaya sa Mindanao. Nasa 20 plus million pa ang Bisaya sa Bisaya region. Di napakarami. At meron pang Bisaya sa Luzon. Yun ang matindi. May Bisaya na sa Bisaya region, marami pang Bisaya sa Mindanao, at napakarami pa rin pong Bisaya sa Luzon na naninirahan. Di po ba?
tingnan po natin, baka kumain po ng alikabok. Baka lumagpas pa ng 80% ang approval o trust rating at satisfaction rating ng isang Vice President, mga kababayan. Kaya po mga kababayan, isip-isip po tayo dahil alam naman po natin na nangyayari sa ating bansa. Paano mo bibigyan ng napakataas na trust rating ang isang lingkod bayan at sinasabing satisfaction rating? Paano mo bibigyan, mga kababayan, sa nangyayari po sa atin ng 3 taon? Pamumulitika, issue ng isang damukal na korupsyon. Sige nga, kahirapan, mga katambay, walang mga progresibo. Napakarami po nating obligasyon, napasan-pasan po natin. Napakamamahal na gastusin natin. Ubod ng mahal ang ating mabayarin. Diba? Kuryente, tubig, at marami pang iba. Tapos nahandyan pa ang napakamamahal na bilihin. Diba? At nahandyan pa rin po ng kakulangan na trabaho. Hindi lang sa atin, pati sa mga ating mga anak. Lalong-lalo na yung mga bagong graduate. Napakahirap makakuha ng trabaho. Di po ba? Kaya nga po napakarami po nating kababayan tambay, nakatapos ng pag-aaral, pero walang makuhang trabaho. Dahil nga po, ang inaatupag po ng ating gobyerno, mga tambay, ay isang damukal na survey, isang damukal na korupsyon, isang damukal na pamumulitika. Yan po ang naging trabaho po yata ni Di Umano, mga kababayan. Ayan po mga kababayan, ang survey po na pinalabas po nila, mga kababayan. Naunawaan po natin, naunawaan po ni Kamanong kung saan lang po sila nag-survey. Antayin po natin, aabangan po ni Kamanong na sana po i-survey din nila ang Vice President sa lahat ng mga Bisaya na ating kababayan. Kasi sinervey po nila sa mga Ilocano ang ating presidente. I-survey din po ang ating Vice President sa lahat ng Bisaya nating kababayan, mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you po. Papasalamat po si Kamanong sa ating po mga kababayan na nagtitiwala po sa inyong lingkod at mga nagbibigay po ng biyaya. Maraming salamat po. Shoutout po kay Ma'am Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Kingston 123 ng Hong Kong. Kay Eric Hershio ng Canada. Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA. Si Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. At Jobilin Watanabe ng Japan. At si Pilam. Maraming salamat po sa mga tiwala po at biyaya na inyong pinagkakalob po sa inyong katambay. Thank you po. Ingat po. At syempre po, shoutout po sa ating mga kababayan sa buong kasulok-sulukan po ng ating bansa, mga kababayan. Ingat po. Mabuhay po tayong lahat. Syempre, ingat po tayo. At napakahirap po ng buhay po natin ngayon. Kasama pa natin ang mga addictus, mga pulboronic, mga tambay. Nahandyan pa mga kriminal. At nahandyan pa rin po ang lumalakas na naman terorista. Ingat po tayo mga kababayan. At syempre po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo na mayroon po tayong kababayan mga Pilipino, OFW. Maraming salamat po sa inyo pong napakalaking contribution po sa ating bansa, ang inyo pong remittance. Mabuhay po kayo mga bagong bayani po natin. Ingat po kayo mga kababayan. Ingat po. At konting tiis na lang po mga kababayan, at mababago pa po at kaya pang baguhin ang ating bansa ng isang agila ng Mindanao, mga kababayan. At syempre po, yung ating pong lagi ko pong hinihiling po sa inyo na isama po natin sa ating mga dasal at dalangin na makauwi pa po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte at mabigyan pa po at madugtungan po ang kanyang buhay, kalakasan at syempre po ang pag-iingat po, mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli po mga tambay, thank you po. Ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.